Napadalahan ka ng isang legit na demand letter na galing mismo sa isang law firm dahil sa hindi mo pagbabayad ng utang sa isang lending company o kahit sa mga online lending apps companies. Okay? Ano ba ang posibilidad mangyari sa iyo? Maaari ka bang makasuhan o maaari ka rin bang makulong kapag ka nakatanggap ka ng isang legit na demand letter galing sa isang law firm? Bago natin simulan o talakayin ng video ito, ang usaping ito, ay maglalambing ako sa inyo na pakisuportahan po ang aking mga social media account, Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyong video ito, malaking tulong po yung simple yung pag-like, malaking tulong po yung simple yung pag-share, at para updated po kayo sa mga usapang online lending apps, ay pakihit lang po yung notification bell. Disclaimer, hindi po ako nang hihikayat na mangutang kayo dito sa mga OLA. Ako po yung nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang mga suliraning ginagawang abusive and fair debt collection practices na itong mga online lending apps. At hindi po ako nangungonsinti na huwag magbayad ng utang, at hindi po ako abogado. Ako po yung simpleng mamamayan na kagaya ninyo, nagre-report lang din po ng abusive and fair debt collection practices ng mga online lending apps. Pero ito, hindi to online lending apps basta-basta. Legit na lending company po ito. At ito po ay nangyari sa akin na napadalhan ako ng isang legit na demand letter galing sa isang legit na law firm. At may nakita po kasi ako doon sa isang FB group na napadalhan siya ng isa ring law firm ng demand letter, no? Pero dahil nga mas gusto kong gamitin itong reference ko na sarili ko, na naranasan ko, yun ang gagamitin natin para mas maintindihan ninyo kung ano ba yung pwedeng mangyari kapag kayo napadalhan. At kung ano ba yung pwede nyong gawin kung sakaling mapadalhan kayo talaga ng lehitimo na demand letter galing sa isang lehitimong law firm. Okay? Ito kasi, no, way back 2022 pa to, no, April 20 pa to, nangyari sa akin. Kasi may utang ako sa isang lehitimong lending company na meron ding online lending platform. Yung Ion, kung naalala nyo, babalikan natin ngayon. At yung Ion na yun, alam ko parang wala na sa list of recorded online lending platform. So, they are not authorized to operate. Parang nagsarado kasi hindi na rin sila nakikita sa mga mall. Parang si Home Credit Style yan, Skyro, tsaka si Salmon, no? Nagpapautang din sila ng mga gadgets at appliances. Okay? So yun, after that, nung time na yun, mga ka-Johnny, ilang taon, hindi ko nabayaran yung utang ko. Yung principal amount ko na yun, doon sa kanila, is naiwan na lang is 12,905, no? Yung aking naging unsettled balance doon sa Ion, doon sa utang ko. Cash loan po yan. Ngayon, after that, na utang na yon napagdaanan pa ng pandemic by that time, no? Kaya nga na hindi ko nabayaran. Pero after that, may nauna ng demand letter yun naalala ko, legit na lending law firm din, legit na law firm din po yung una. Hindi ko na lang maalala kung saan nailagay. Ito lang yung naiwan talaga sa akin, yung pangalawa, kasi yung pangalawa nakakuha ko Kasi una, totoo lang mga kadyan, kabado 20 po ako nung nakaranas ako akala ko kasi yung mga demand letter is a subpoena or summon sa korte, no? Unfortunately, magkakaiba po pala yon. Pero kapag kayo makaranas, ito, si self-experience, pag kayo nakaranas na dumapadalhan ng demand letter galing sa isang lehitimong law firm, okay lang naman po yan. Kasi gagamit din po kasi yung mga lending companies o mga collection agencies na mga lehitimo talaga na maring gamitin nila para kung sakasakali magsasampa talaga sila ng kaso. Kasi kapag galing nga sa law firm, talagang may posibilidad na talagang gusto nila na magsampa ng kaso. Pwede kasi nila talagang gawin kapag galing talaga sa isang law firm o sa isang abogado. Katulad niya, pakita ko sa inyo ito, yung Siliano and Associates, no? Law offices. Bali dyan sila lumapit para magpagawa ng demand letter. Then, paano mabalaman kung legit yung demand letter? Wala hong nakalagay na kakasuhan ako ng estapa, kakasuhan ako ng RA 8484, kakasuhan ako ng tawag doon, yung isa pa, yung bouncing check, mga ganun. Wala. Ang nakalagay lang po dyan, papaalala ko sa inyo para malaman nyo na legit, is yung sasabihin nila na final demand, itong aming pinapadala sa final demand letter na kailangan nyong mabayaran yung utang mo. Kailangan makapag-coordinate o makapag-cooperate ka dyan sa mga number na nakalagay dyan doon sa mga iiwan na numero o contacts doon sa demand letter. Pero, syempre, meron pa rin number yung collection agent dyan na iiwan niya na
kahit tawagan mo yun, mas okay kasi si agent yung makikipag-usap pa rin sa'yo. Kasi in my part, no, mga panahon na yun, yung agent, yung iniwang number, ang kinuha ko at hindi yung number ng law firm. Lilinawin ko lang. Hindi ko kinausap yung law firm by that time dahil ang kinausap ko, yung mismong nagpadala. Yung na, kumbaga, syempre, dahil notaryado o notarize itong demand letter na ito doon sa abogado, tapos dinala naman, nung naniningil is may rights pa rin naman po yung collection agent na siya pa rin yung kausapin. O kami na muna yung mag-usap para lang ma-settle. Okay? Ganun po yun. Pwede mong tawagan yung law firm pero pwede mo rin kausapin yung collector agent o yung collection agent. Ngayon, makukulong ka na ba? Yun na po, pag-usapan eh. Makukulong ka na ba? Makakasuhan ka na ba ng kaso sa korte? May posibilidad na talagang makakasuhan ako by that time. May posibilidad, pero hindi ko alam na yung civil liabilities at yung criminal liabilities ay magkaiba. Doon ko na na-realize nung napupunta na ako sa mga ahensya ng gobyerno na kapag sinang mga ahensya ng gobyerno, yung mga attorney lang, na kapag civil liabilities po, wala akong kasong kulong, kundi penalties lamang po o yung mga danyos dapat bayaran o yung mga utang na hindi nabayaran o yung mga usaping dapat pagbayaran na magkabilang panig. So, walang problema. Naintindihan ko na. So, ang ginawa ko naman by that time, nakipag-coordinate ako doon sa collection agent, doon sa number na binigay niya. Nag-settle kami. Imbis na 12,000 something like that, o imbis na 12,905 yung babayaran ko by that time, binigyan ako ng discounted promo by that time. Di ba? Kaya minsan maganda rin makipag-usap eh. Pero 9,000 mahigit yata yung binayaran ko, yung babayaran ko. Pero, nakiusap din ako na installment kung pwede. Ayun, pumayag naman, nagkaintindihan kami. Di ba? At least, naging mas maayos usapan. Pero yung sasabihin nyo, makukulong ka ba kapag pinadalhan ka ng legit na law firm, ng demand letter? Wala akong kulong. Ulitin ko, ha? Wala akong ganun. Ilang beses na ako nakatanggap sa Digito, nakatanggap kami ng asawa ko ng demand letter, wala namang nakakulong sa aming mag-asawa. May mga utang din ako na hindi naman nabayaran past few years, no? Ilang lending apps din yon, no? Na hindi ko muna babanggitin sa inyo. Baka napapanood na nila ako eh. Pero sabi ko nga, hindi naman makukulong. Walang makukulong. Kahit padalhan ka ng 100 demand letter galing sa mga legit at lehitimong law firm at mga legit na mga collection agencies, wala akong pagkakakulong. Pero kapag gumagamit naman sila ng mga law firm, nagpapanggap silang abogado o nagpapanggap silang mga ganyan, ginagamit nila para pang-intimidate, pananakot sa inyo, pwede nyo hong kahusuhan yung agent o yung collection agent o yung mismong lending company. Dahil sa panlilin lang na ginagamit nila yung mga abogado, mga law firm kapag ganyan. Pero kung lehitimo naman talaga nakita nyo na active at talagang merong lisensya yung law firm na yon, is karapatan nila yan na maningil. Okay, lilinawin ko lang po para maging maayos po kayo. Wala akong nakukulong sa utang, pwede ho kayong kasuhan, pero civil liabilities lamang po. At kahit makatanggap kayo ng demand letter, makipag-coordinate na lamang para magkaroon kayo ng mas ayos na settlement. Okay? Maraming po salamat sa uulitin. Sana nakatulong.